Ayan, isang napakagandang araw na naman po sa ating lahat mga kaboses. Panibagong araw na naman ho mga kaboses, panibagong talakayan na naman po, no, regarding po sa mga napapanahong issue ng ating bayan mga kaboses. Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin ho natin kasi sa huling pagdinig ho ng Kongreso mga kaboses regarding po sa investigasyon nila sa paggasta ho ng pera ng opisina ho ni Vice President Sara Duterte. Titingnan ho natin mga kaboses, ano po kasi sinabi ho ng ilang kongresista mga kaboses na posible di umanong kasuhan ng graft and corruption kung mapapatunayan ho no ang mga pagkakasala ni Vice President Sara Duterte. Nako po, mukhang tumitindi na talaga ho yung bakbaka natin dyan sa ating Kongreso mga kaboses laban kay Vice President Sara Duterte. And before po tayo uusad doon ho sa ating komentaryo mga kaboses, pakikinggan ho muna natin. Ano po? Ito po nga balita po mula sa Frontline Express. Ito lang naman po yung pagbabasehan natin mga kaboses sa nangyaring pagdinig ho mga kaboses ng Kongreso. Narito po ang balita mula ho sa News 5 mga kaboses. Tungo naman tayo sa huling pagdinig ng Kamara hinggil sa umano'y maanumalyang paggasta ng pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte at Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. Ayon sa komite, kung mapatunayang may misuse o misappropriations ng confidential funds, maaari raw umabot sa graft and corruption ang sa bise at sa mga opisyal na sangkot sa paggasta nito. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano nang update mula dyan sa hearing? Yes, Ruth, ngayong araw na nga yung huling pagdinig na House Committee on Good Government sa investigasyon nila sa higit 612 million pesos na confidential funds 612 million. President Sara Duterte sa Department of Yun lang. Education at OVP. Paglilinaw nga ng chairman ng komite na si Manila Representative Joel Chua, laging pagtalakay lamang ng confidential expenses yung kanilang tinatapos at magpapatuloy pa ikaw ang kanilang mga pagdinig sa susunod na taon. Para pag-usapan naman yung iba pang umunoy maanumalyang issue tulad ng DepEd Computerization Program. Samantala sa year-end report ng mga miyembro ng komite, base sa mga nakitang irregularidad, kung mapatunayan ngang may misuse o misappropriations ng confidential funds, maaari raw umabot sa graft and corruption ang ihahaing reklamo sa bisi at mga opisyal na sangkot sa paggasta nito. At kung 612 million pesos ang pinag-uusapan, talagang binabakbakan na ho si VP Sara Duterte. Ano po? Nakita nga paglabag ang DepEd at OVP sa Joint Circular number 2015-01 sa kung paano na nga dapat gamitin yung confidential fund. Ruth? Marian, itong mga nakaraang araw, may ilang reports itong Philippine Statistics Authority tungkol dun sa mga nakapirma dyan sa resibo. May update ba dyan? Yes, Ruth, kung maalala mo nga, nag-submitting nga ng 677 na mga pangalan itong komite sa Philippine Statistics Authority para nga i-verify at lumabas nga kanina, sinabi ng chairman na si Joel Chua, Merry Crispiatos. 405 rito ang walang birth record. Wow! Sabihin na, non-existent. Lumabas din nga doon sa presentation ni Assistant Majority Leader G. Alonto Adyong na may nakita sila acknowledgement receipt na magkaibang pangalan. Ito nga si Sally Rendon na mula sa Surigao City at Sheila Dado na mula naman sa Vigo City. Pero magkapareho yung kanilang pirma. Meron pang resibo na nakapangalan sa isang Alice Crescencio na tulad ng kaso nung kay Kokoy Villamin, kung maalala nga ninyo, pare-pareho ang pangalan pero magkakaiba naman yung mga lagda sa tatlong resibo. At ang mga lugar magkakalayo rin. May Iligan City, Lanao del Sur at pinirmahan sa Pasay City. Wow. Kaya nga niya yung fabricated o tila dinoktor lang talaga ang mga resibong ito para i-justify yung confidential expenses ng mga opisina nga ni VP Sara. Ipagpapatuloy nga ulit yung pagdinig ng Good Governance Committee sa susunod na taon. Yan muna ang latest. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si... Narinig nyo ho mga kaboses. Unang-una, ito muna tayo mga kaboses, posible raw na makasuhan o mahatulan ho ng graft and corruption ito po si Vice President Sara Duterte. May posibilidad ho kung mapapatunayan na talagang merong misuse ng
confidential funds. Pero ito ho, yung titingnan natin, tayo po ay wala po tayong pinapanigan rito mga kaboses. Inaanalisa lang ho natin base po sa ating opinion bilang mamamayang Pilipino ho mga kaboses. Sa tingin ko lang naman ho, no? Kasi confidential confidential funds. Ano po mga kaboses, ibig sabihin, posibleng may lusot pa rin si VP Sara dito. Pwede kasing sabihin niya mga kaboses na kaya nga confidential kasi hindi pwedeng banggitin kung saan nagasta yung pera. Hindi pwedeng banggitin kung sino yung mga naka-receive ng pera kasi nga confidential. For security purposes, ano po? Pero, kung meron mang proseso ang ating Kongreso para talaga na merong batayan ho sila na talagang kailangan na i-declare yung mga pangalan ho kahit na confidential, siguro mahahatulan talaga ho si VP Sara. Pero kung hindi po, mga kaboses, ano po, kahit ilang milyon pa yan, no, na ginamit sa confidential funds sa opisina ho ni Vice President Sara Duterte, kung wala hong mapapatunayan sa kahaba-haba ho ng mga investigasyon, talagang nag-aaksaya lang ho sila ng oras. Para sa akin lang naman ho yun, mga kaboses. Ano po? Kasi sa word pa lang na confidential, ibig sabihin, hindi talaga pwede kasi ginagamit nila ang confidential funds ho, mga kaboses ng ating bayan, para po matugis yung mga kalaban ng gobyerno, kagaya po ng mga NPA, kagaya po ng mga terorista. Ano po, mga kaboses? Yan yung ginagamitan ng confidential fund. Kung ikaw, mga kaboses, no, gagawin kitang intel, ano po, o bibigyan kita ng pera para magbigay ka ng information sa akin upang matugis natin yung kriminal. Do you think mag-a-agree ka sa akin kung ibabalandara ko dyan ang pangalan mo publicly? Siyempre hindi. Matatakot ka niyan Ano po, mga kaboses, kasi nga binalandara ko yung pangalan mo. Paano ka magiging informant ng sa atin pong lipunan, ito mga kriminal? Ano po? Magiging informant ka laban sa droga. Kung malalaman, siyempre may pag-alinlangan ka. Ano po? Pero kung sasabihin kong lahat ay confidential, pati pangalan mo confidential, pirmahan mo lang yan dyan at kahit anong pangalan kasi nga ito ay confidential. Ano po, mga kaboses? Yan yung mga possibilities no, na sagot ho ng kampo ho ni VP Sara Duterte. Pero, sa kabilang banda ho, mga kaboses, kagaya po ng sinabi ko kanina, ibig sabihin confidential no? Posible rin ho na prone ang confidential fund doon sa corruption. Kasi nga confidential. Nasasabihin na naman nila kasi nga confidential. Ano po, madali lang yan. Kung kapatid kita, sige, sa'yo na yan. Mga kabos, sa'yo na yan. Confidential naman yan Hindi naman nila malalaman kung sinong gumastos. Ganun lang kadali. Ano po, talaga meron dapat gawin ng ating gobyerno. Kaya yung ginagawa nilang in aid of legislation, dapat damay-damay na yan lahat. Lahat na may hawak ng confidential fund. Kasi alam naman ho natin, ano po, na talagang delikado ang paglalagay ng malalaking pondo dyan sa confidential fund, mga kaboses. Kaya na sinabi ko, pwede pa rin maging prone siya sa corruption. Di ko sinasabing nangungurap si VP Sara, kundi pwede. Kahit sinong politiko hong gumamit ng confidential fund, pwede hong mangurap. Ano po, mga kaboses? And kung mapapatunayan yan ng Kongreso, di champion sila. Pero kung hindi, champion si VP Sara. Dapat ho gagawan ho ng batas na may limitation ho. Pantay-pantay na limitasyon bawat departamento, bawat opisina ho na paglalagyan ng confidential funds. Ano po, mga kaboses? Para pantay lahat at para maiwas po sa korupsyon at sa paggagasta ho ng pera ng ating bayan. Baka kasi nasasayang lang yung mga milyones, mga kaboses, sa mga walang makabuluhang bagay. Baka mamaya yung confidential funds ni mayor, ni congressman, napunta sa confidential resort. Yan po, ano po.
pera na lang ho sa talagang gumagamit ho talaga ng confidential funds ng totoo. Sa Davao City ho, mga kaboses, siguro mayroon pong resibo yung paggamit po ng confidential fund kasi naubos ho yung NPA. Naging insurgency free po ang Davao region, mga kaboses. Kung saan po mayroon pong napakaraming numbers ng rebelde diyan sa Davao po, Davao region, mga kaboses, kasi nandyan yung batalyon, Pulang Bagani Batalyon, at yung maraming fronts ng guerrilla fronts ng NPA. Masasabi rin natin na siguro may pinagpuntahan yung pera, mga kaboses, kasi naging peace yung Davao region. At sana lumagana pa ito, mga kaboses, at bibigyan pa ng solusyon ng ating gobyerno itong kriminalidad, problema sa bigas na napakamahal. Lahat po ng isyu ng ating bayan sana po ay matuldukan ng ating gobyerno, at dapat unahin ho ng Kongreso yung nararapat na unahin ho, at lalo na ng ating mga mambabatas, mga kaboses, kaysa na mag-focus dito sa isang tao na hindi natin sure kung ano talaga ang impact nito o kung ano magiging resulta nito sa ating bayan, mga kaboses. Hala, comment to kayo sa baba, mga kaboses, kung ano po yung reaction nyo dito, o pananaw rin ho ninyo, share nyo naman po dyan sa sa comment section po, mga kaboses. And huwag nyong kalimutan mag-like, mag-subscribe na rin kayo, and i-click nyo po ang notification bell, mga kaboses. And dito na lang po tayo sa ating vlog na ito, sa ating episode po na to, mga kaboses. And ilagay nyo yung comment, mga kaboses, yung reaction nyo po regarding po sa ating napag-usapan ngayong araw o sa oras na ito, mga kaboses. Maraming salamat po, Vox Populi PH. Bye-bye and God bless po sa inyong lahat.